meron pang mga nagtira doon, pero yun po ay basic na lang, no? We did it kapag meron po tayong mga tinatanganan, that's why we give honor to the Lord, no? And bagamat yung isa doon ay giving, so specialize na lang natin yung giving, no? Medyo babaguhin po natin about the teaching of giving. Sabi ni Pastor Spinoza, giving is your worship. Okay? Hindi po yun trabaho bilang isang Kristiyano na magbigay ka. Pero pag sinabing worship, ibig lang sabihin ay sa pagbibigay ay pinupuri mo ang Panginoon. No? So, medyo binago po natin ang ating topic in line sa magiging topic po natin sa magiging anniversary po ng ng Marikina. Saan lugar yun? Malanday. Pero di pa naman natin naabutin po yun. Pero tayo muna ang makinabang. So, limited verse by verse ang exposition po ng 1 John. No? Medyo napagaya po tayo sa ating fellowship ngayon na simbahan. It is very good kasi imagine, no? Verse by verse, line by line ay na-expose ang salita ng Panginoon. So, again, so tayo po ay tumungo po muli sa aklat po ni Juan, una. Okay, as we tumutok po tayo, total, nabasa na po natin po ito. And as the introduction ay wala nang mas more profitable for Christians. Ibig sabihin, lahat naman yung aklat na yan o Biblia yan ay nakikinabang po tayo. Pero dito sa pagkakataon pong ito, mas mapapakinabangan lahat ng mga Kristiyano, particularly yung mga bagong Kristiyano. Kasi doon sa Gospel of John ay pinapaliwanag po doon kung paano maligtas. While this in 1 John ay ipinapakita dito kung paano ikaw ay merong kaligtasan. Yun po yung kagandahan po. That's why, sabi ko nga, wala nang mas profitable pa na aklat ang 1 John para sa mga Kristiyano, especially sa mga young Christian. Kaya kung bago kang Kristiyano, try to study the Epistles of John, especially first Epistles of John. Why? Because sinulat pong ito sa maraming kadahilanan. Okay? Ang pinaka-kadahilanan po nito ay yung nasa 1 John chapter 5 verse 13. Yun yung kadahilanan na malalim. Kaya ating buksan. Yung silipin muna natin para at least makita po natin ang kadahilanan kung bakit sinulat ni John ang epistle pong ito, lalo na sa mga nagsasabi na sila ay truly believers and yung mga bagong Kristiyano. Okay? Sabi po dito in verse 13 ng chapter 5, verse 13. Right. Sabi po dito, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know. Okay? Kasi baka mamaya, hindi nyo alam. Baka napagaya ka lang ng mga kasama mo sa bahay, mga kaibigan mo sa trabaho, o sino man na nakakasalamuha mo ay yung taong yun ay palasimba. Maka-Diyos. Nagsisimba kasi. Pero ang importante doon, meron siyang dapat makita. Ano bang meron? No? Bakit ka nagsisimba? Bakit ganyan ka? Bakit
hindi man lang kita mayaya sa ibang lugar, no? Mas pinuuna mo pa yung spiritual na bagay. No? Ito po yun, no? Yung kadahilanan that you may know that you have eternal life. Yun yung purpose kung bakit sinulat ang aklat ng John. First John. Okay? Enough for us. May buhay na walang hanggan na pala tayo. Okay? So, yun po yung bentahin po natin sa mga tao na hindi binibigyan ng importansya ng salita ng Diyos. That's why, ang trabaho natin bilang mga Kristiyano, kapag we don't believe the word of God, ang magiging trabaho po natin is try to convince them. No? Kapag meron naman ayaw, ay try to catch them up. No? Yun po yung trabaho po natin bilang mga Kristiyano. Kaya, again, nandito ka, hindi sa kadahilanan na napasama ka, kundi sinasabi ng salita ng Panginoon na meron po tayong buhay na walang hanggan. Right? So, pray muna tayo. Maraming salamat po Diyos sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Kailangan po namin na biyagin po aming mga paunawa sa tulong ng banal na Espiritu, especially doon sa mga makikinabang sa aming online na preaching. Kailangan po namin ng Diyos na tumawid ito makarating sa mga dapat makarinig na mensahe ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so ito po yung specific purpose ng epistles kong ito. No? Yung nga, binasa natin, nakita po natin, na nasa John chapter 5, 1 John chapter 5, verse 13. Kaya mahalaga, no? Itong mahalaga, hindi yung iba kasi mahalaga sa kanila, makapunta sa simbahan, may pakita sa kanila na sila po ay masunurin, may pakita sa mga tao na very religious ang taong to, right? Higit sa lahat ay makita nila na peaceful men, no? Kaya the best thing na dapat mong malaman at pinakamahalaga sa lahat that we have eternal life. Okay? At ito yung pinakamahalaga sa lahat, the utmost importance that you know that you have eternal life. Ito lang naman talaga ang hinahabol ba natin? Magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan? Right? Sa inyo, sa atin. Ito ba ang hinahabol po natin? Well, ayon sa ating estado. Okay? Lahat po tayo ay tutungo sa kapahamakan. Kaya fair ang Diyos. Dahil lahat naman tayo kasi nagkasala. Tayo ay bound sa kapahamakan. But by the grace of God, and God let you know na meron ka nito. Okay? It's enough para gawin mo naman ang trabaho mo bilang Kristiyano. The way kung paano ka magpapasalamat sa Diyos sa ganyang kalalagayan at natanggap mo yung buhay na walang God. Diba? Kasi kaya ang pinaka-usapan ko dito sa 1 John ay talaga yung eternal life. That's why you have to know that your joy may be complete. Diba? Kompleto ang kaligayahan po natin kapag mayroon kang buhay na walang God. No? Eh, anong silbi yung paglilungkod mo kung hindi mo alam ito at wala ka nito? Diba? Mapapagod at mapapagod ka. Kapag wala kang siguruduhan na meron kang buhay na walang hanggan, diba? Magsasawa ka kasi
Iaari mo bilang paglilingkod na lang yun, bilang gratitude mo sa Diyos, sa Kanyang common grace, kaya mo ginagawa po ito, kaya ka naglilingkod. Pero kapag alam mo na meron kang buhay na walang hanggan, gagawin mo lahat. Hindi ka mapipilitan, hindi ka uutusan, hindi ka pipilitin para gawin mo ito, di ba? Gagawin po natin po ito because imagine, yung ating estado na tayo ay mapapahamak, and yet biniyayaan po tayo ng Diyos. Upon His mercy ay ipinakita niya. No? Tutusin yung mercy, yung ang tao na mapunta sa impyerno ay mercy pa rin po. Right? Ganun kahaba yung mercy na pinag-aaralan po natin. Okay? Kaya, it's a good, no? Na dapat po nating maintindihan. Kaya, ito yung katotohanan, the most important purposes of truth. That's why these epistles are set forth. Sinulat po ito. Now, para lalo pa natin maintindihan, let's know the background of this scripture. Tignan po natin kasi mamaya, baka saan lang galing yan. Pero tignan po natin the information background of these epistles. Makita po natin kung sino ang sumulat po nito. Sino siya. Okay? Maliwanag pa sa sikat ng araw that John was the author of these epistles. Paano? Anong ebidensya na meron kang katunayan na siyang sumulat? Of course, he is the one, the son of Zebedee. No? Alam naman po natin kung sino yung mga anak ni Zebedee po ito. Ito yung disciple kung saan minamahal ng ating Panginoon. Diba? Siya yung disciple kung saan ay humilig sa dibdib ng ating Panginoon, kung ating matatandaan. Right? He was the youngest of the apostles. Okay? At siya lang yung apostol na namatay in unnatural causes of death because of old age. Namatay siya dahil siya ay matanda na. Pero hindi siya namatay katulad ng mga ibang apostol na sila ay binitin patiwarik, pinako patiwarik. Si Simeon, si Peter. Buti pa nga patiwarik. Bakit? Kasi ayaw niya mapagaya sa Panginoon. Gusto niya pakita yung kataas-taasan ng pagkakilala niya sa Panginoon. Kaya patiwarik po siya nagpapako sa krus. Kaya niyo ba yun? Kung hihilingin, kakayanin mo natin. Yung ahating sa katawan, buti na lang, wala tayo nun, kundi malamang magre-recant tayo. Wala tayo sa panahon po yun. Sila po yun. Kaya po nila yun. Pero sa atin, dinala tayo sa ganitong sitwasyon. Para ma-enjoy natin yung mga sinasabi ng Biblia. Sila nga, hindi nila na-enjoy kasi doon pa lang natapos na ang kanilang mga buhay. No? Nakita po natin kung gaano po sila naging martir sa kanilang pagiging Kristiyano, pagiging mananampalataya. Sa panahon po natin, pinitik lang ni Satanas, ayaw na. Pitik lang yun pinitik ka sa tainga, ayaw mo na. Ano ba yun? Hindi po ganun. Kaya nga, merong ganito, merong mga kasulatan. Bagamat marami tayong pagdadaanan, parte ng buhay mo yan. Parte ng iyong kaligtasan. Wala ka nang, hindi ka na nga nagdusa Di ba? Hindi na nga tayo pinako sa krus Okay? Hindi na nga tayo hinaplit sa likod katiting lang ng problema, ayaw mo na kung ang Panginoon at umayaw during that time. Di ba? Di wala tayong kaligtasan. Okay? Buti na lang ang ating Panginoon ang umabot ng iyo sa pamamagitan po ng pagpapadala ng Diyos.
Right? So, siya po yun. No? Namatay po siya in a natural death because of old age. So, si John, alam niyo, pag sumusulat, hindi niya nilalagay ang kanyang pangalan. Pag sumulat po siya, kahit tignan mo until third chapter, even the gospel, ay hindi niya nilalagay. Hindi katulad nila Peter, nila James, nila Paul, si Jude, ay nilalagay nila ang mga pangalan po nila. Right? Pero makikita po natin kung paano magsalita si John sa kanyang sulat, okay? At makikita po natin yung the way how to write, at ipinapadama niya doon yung pagmamahal na kanyang naranasan sa kanyang Panginoon, right? And the other disciples. So, ibig sabihin, kahit si John ay hindi niya inilagay ang kanyang pangalan sa kanyang sulat, pero there is no doubt na siya po yung author ng sulat kong ito. Why? Because these epistles ay humihinga sa pamamagitan ng kanyang gawi bilang isang matapang at matibay na apostol, no? Makikita mo yung kanyang breadth in writing this letter of epistles. Kaya no doubt na siya ang gumawa po nito compare sa mga ibang writer ng Bible. So maliwanag na siya ang sumulat po nito because of his style and the subject matter. Diba? Kinumpare po natin yung Book of John, kaligtasan, paano, at paano mararanasan. So, what is the external evidence o yung pagiging authenticated ng First John? Makikita natin po dito because the early Christian quoted these epistles. Kung paano yung pagiging undoubted reproduction or the production of Apostle John. So kasi ito ay hindi lamang po yung mga naunang Kristiyano, even si Polycarp, no? Ay kinukuha niya. Ibig sabihin, binabanggit niya yung mga sulat ni John. No? Ito yung mga Kristiyano na nauna sa atin. No? Na sila din ang mga nagpapatunay. In the 2nd century, no? Sila po yun. Like si Papias, Irenaeus. Kung mahilig po ka sa history, malalaman po natin kasi no, mga taong po. There are many, like Cyprian, Dionysius, Alexandria. These people ay tinatanggap nila yung genuineness of John's first epistles. Sila na, yung mga nauna no? Tinatanggap nila. Tayo ba kayo? Na marami po tayong makikita na palatandaan na si John. Of course, ano ang batayan po natin na si John ang sumulat dito? Of course, by faith. No? At siyempre, yung eternal life na natanggap po natin, wala na magsasabi doon. Kundi ito talaga, kaya mas mapakinabang itong First John. So, hindi lamang po yun. Marami pang mahalagang bagay na dapat natin malaman na yung katunayan at genuineness of these epistles ay dapat hindi na questionin. No? Bilang mga Kristiyanong mga bago ngayon. Lahat naman tayo. Kung hindi natin nakita yung katunayan, ay of course, hindi natin paniniwalaan. Diba? Like yung mga books, kung hindi natin walang pangalan ng author at iba-ibang author ang gumagamit yun, hindi na natin pinapansin. Pero kapag author, si Charles Spurgeon, sila Berkhoff, yun. Kasi bakit? Totoo yun eh. Ito pa kaya? Ito pa kayang Bible na kung saan
ay binabasa po natin. Right? So, it was the epistles ginawa. No? Kailan ito ginawa? Somewhere, some people believe that AD 69 until 70 AD. No? Yun po yung pagkasulat ko noon. Before the destruction of Jerusalem, okay, siyempre, hindi naman lahat maniniwala that these epistles was written while John was banished to the isle of Patmos during the reign of Domitian. Sa Patmos po siya. Doon siya self-exiled. Nagtago siya. No? Dinala siya ng Diyos po doon to preserve. Imagine, no? Kapag lingkod ka, anak ka ng Diyos, pinipreserve ka. Diba? Yung mga anghel nga na nag-rebelde, nakapreserve sila para sa tamang parusahan. Diba? Tayo pa kaya? Kayo pa kaya na manggagawa at mga Kristiyano na tapat? So, there's a preservation, no? Para sa mga kanyang lingkod. So, no? Maraming spekulasyon kung kailan sinulat po ito. Sinulat daw ito after the exile from Ephesus. Okay? So, now, this book of John, ito yung maganda. No? Ipinapakita pa dito, dito mo ma-check yung marka ng isang tunay na Kristiyano. If you read 1 John, there are 34 marks, no? Highlighted of this scripture para malaman mo, ma-check mo. Imagine 34 mark na makikita mo na talagang tunay na Kristiyano. Ang dami. Okay? Kahit man lang dalawa doon. Kasi pare-pares lang natin. In-expound lang. Dalawa lang po. Okay na. Diba? Pero kung gusto mong dagdagan, ay para lalo pang mas matibay. Kaya dito sa 1 John, ay makikita po natin as we continue expose this 1 John. Okay? Now, pisahan po na natin. Chapter 1. Well, binasa na po natin yung verse. Okay? So, dito sa chapter 1 ng 1 John, ay ibinigay niya about the summary of the gospel. Summary. Inilatag po niya and the evidence of it. Okay? At dito, ipinagdiinan din niya yung isang banal na pamumuhay at magiging yung conversation mo. Kaya dito natin makikita lahat kung paano ang tunay na Kristiyano mamuhay at kung paano ang tunay na Kristiyano na meron siyang kabanalan sa kanyang buhay. Right? Pero ating titignan yung pinaka-sumatotal ng gospel na nakikita po natin no other than Jesus Christ. Kaya balik po tayo kay Kristo pa rin. Okay? Maraming mga tao na magagaling pagdating sa mga religious activities, religious promenation, pero kung wala si Kristo, useless lahat po yun. Di ba? Maraming mga magagaling. Pero kung hindi nila kikalalanin si Kristo, wala po. Kaya dito sa ating pag-aaral, babalik po tayo that John describing that Jesus Christ, hindi lamang siya Diyos, kundi siya ay tao. Then mahalaga po ito na malaman po natin. Right?
Kasi nakasalalay po dito ang kaligtasan ng isang tao. Kung ang pagkakilala mo, si Kristo ay Diyos lang, wala kang kaligtasan. Kailangan maging tao siya. Kaya nga tao ang kanyang iniligtas. Kaya siya nagkatawang tao. Hindi siya nagkatawang langgam para langgam ang kanyang iniligtas. Ganun po tayo ka-importante sa pagmamahal ng Diyos. That's why this deity, along John expressed that from the beginning, the word of life, life and eternal life. Sa'yo, nung unang pinanganak ka, hiningang ka, di ba? Nagkaroon ka ng buhay. Sa pangalawa, na pinanganak ka, hininga pa rin. Sa'yo, para magkaroon ka naman ng eternal life. Okay? So, as dito, hindi lamang yung pagiging Diyos ni Kristo, also He gives the testimony of His humanity. Mahalaga kasi ito. Being life manifested in the flesh, of which the apostles had full evidence of, because He saw, heard, and handled the Lord. Ito yung mahalaga. Merong witnesses na kasama nila ang Panginoon during the time, narinig nila, nahawakan nila ang Panginoon, humilig pa sa Panginoon. Nakasama nila 24/7. Walang time. 24/7 na sila nagsasama. Lumago ang kanilang pakikisama. Lumago ang kanilang pagkakilala sa Panginoon. Imagine, makasama mo ng ganong kahaba o 3 years lang. Pero marami po silang natutunan. Nakita nila kung sino po siya. No? Buti na lang tayo, kahit hindi natin nakita, mas mapalad pa rin po tayo. Di ba? Kaya di ba sabi, mas mapalad na hindi nakikita, okay? Of course, through faith. No? So, with that, ito yung mga tao na merong kapabilidad to witness the truth. That's why John, para sabihin sa'yo, ikaw na nandito, nagtitiwala kay Kristo, nananampalataya kay Kristo, meron kang buhay na walang pinagduduk-dukan nga ni John ito para lang magkaroon ka ng kaligayahan, sapat na kaligayahan. Ito nga yung ating pinagduduldulan sa mga tao para marinig man nila, magkaroon naman lang sila ng kagaanan sa kabigatan ng kanilang mga kaluluwa. Imagine, kung pinag-uusapan ng buhay na walang nangyari. Yes, tanggap ko yan. Di ba? Ganun kahalaga. Kahit shortcut na lang, naniniwala na meron na siyang buhay na walang nangyari. Okay? Kaya ito yung mga tao na talagang nagpapatunay. Okay? Natotoo ang kanilang mga isinulat. Kaya ito yung purpose ng sulat ko nito. Now, dito sa ating dadaanan ay ilalatag po natin yung magiging outline po nito para at least mapaghandaan po natin. Ganda yung makita po natin para at least, ganito pa rin. So, chapter 5, hanggang chapter 5 lang naman po itong first step. Kaya ilalatag po natin yung outline ng chapter 1. Okay? Number 1, yung evidence of Christ's person and excellency. Yung ebidensya ng pagiging persona ni Kristo. Mahalaga po ito. Para sa atin. Verse 1 and 2. And the knowledge of these things
give us communion with God and Christ in verse 3. No? Yung makikita po natin paano po tayo nagkaroon ng fellowship o communion sa Diyos at sa ating Panginoon. At higit sa lahat, in verse 4, yung joy, yung kagalakan. Yan nakikita po sa mga mukha niyo. No? Sa likod ng mga bagay na ating nararanasan, there's joy. No? Merong kagalakan po sa atin. Yan po yung palatandaan na nasa iyo ang buhay na wala ng hanggan. Okay? And verse 5, the description of God. And verse 6, how believers are to walk. Okay? And verse 7, the benefit of walking in the Lord. And the way to forgiveness. In verse 9. And verse 10, the evil of denying our sin. Verse 8 and 10. Ito yung outline na makikita po natin. Now, umpisahan po natin from verse 1 to verse 2. Now, it means this verse speaks of the evidence of Christ's person and His excellency. Ano sabi po doon? That which was from the beginning, which we have heard, we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you the eternal life, which was with the Father, and was manifested to us. Sa umpisa, from the beginning, no? Kasi mahalaga po ito. Pagdating sa ating kaligtasan, that's why it speaks about the Lord Jesus Christ. Why? Because in the beginning, the Word was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Paano nangyari po yun? Pwede namang iligtas ang tao in just one click. Di ba? O ikaw, ligtas ka na ngayon. Pero bakit dumaan pa sa ganung proseso? Right? Ba't kailangan pa natin malaman? Okay? Sa iba, enough na sa kanila na ligtas kahit without anything na naintindihan, okay na yun. Diba? Kung seryoso ka, try. No? Pilitin mo na malaman bakit ako iniligtas. Bakit ako pa? Na isang makasalanan. Wretched am I. Oh, wretched am I. Bakit kailangan ko pang makita, malaman na si Kristo from being God, nagkatawang tao siya. At dito pinapakilala lang na siya ang Diyos. Siya yung nagsabi that He is the everlasting I am, the eternal I am, the everlasting Jehovah. No? He was before the gospel was preached. Bago mo marinig yung magandang balita, siya na yun. Siya yung pinapangalan. Inis lang po dito para yung eternal life na meron ka, sigurado po yun. Hindi mo namang sabihin na bago ka pumunta sa langit, pipirmahan ko muna. Yung pangalan mo, no? Maraming lumabas. Right? See? Maraming kalukuhan ang mga tao ngayon para lang makonvinsi ka. At maingan mo ka sa kanilang mga sinasabi.
Diba? Merong ngayon, offer o gusto mong magkaroon ng house and lot sa langit, magbayad ka. Kung hindi nyo pa nakikita yun, lumabas din yun. Kailangan bumili ka. Kasi yung mga mayayaman, bumili nga naman. Bumili sila. Bumili sila. Totoo yun. Okay? Isa namang pastor sa isang lugar, yung mga maitim na mga pastor, niloko niya yung mga kanyang mga membro. Ginawa nila, binutasan yung kisame. Kasi may kisame, may pastor. Tapos, tinalian yung pastor. Daang-daang hinila yung pastor na siya ay papunta na sa langit. Yung mga tao naman nanonood, mga membro, nagpapalakpakan, nagtatayuan, nagtatalunan. Kasi yung kalukuhan ko yun. Pero dito, ay hindi ko pwede. Because dito inilalatag yung katotohanan. Okay? In-establish po dito kung paano si Kristo na kinikilala mo na tagapagligtas. Of course, hindi lamang po siya ganyan katamang tao kasi kailangan malamang meron ba siyang kakayahan na magligtas. Kaya yung iba ayaw nilang paniwalaan kasi hanggang doon lang sila, hindi nila pilit binuksan yung pagiging dahilan kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao. Okay? Ayaw nilang buksan kung paano nila malaman. Okay? Dawan. No? Kung siya ay tinuring na Diyos, of course, siya yung author ng lahat, siya yung maker of lahat, all things from everlasting to everlasting. Kaya dapat yun ang ating knowledge para sa atin. Diba? Kasi kung wala yun, hindi ka maniniwala na kaligtasan ng galing ng Kristo. Diba? Ang daming mga tao na naniniwala na. Kaya, kawawa naman po sila. Kaya, nasa atin, yung kanilang kaalaman throughout. Kaya aming subject doon sa disciple, making disciple. Okay? So, tandaan po natin, mga kapatid, para kasigurahan, in Christ, you, as an elect, ay, binigyan ka lang ng biyaya. Pagpapala kay Kristo. Okay? Before the world began, through the everlasting covenant. Bago magkaroon ng everlasting covenant, you are kasama ka naman. Okay? Kasi ito yung pinapatutuhanan ni John. Kaya nga nasabi niya, siguro, baka binulong sa kanya. Alam mo ba, na kasama ka sa pinili ng Diyos. At pinarating naman dyan sa atin. Kasi nakasama ng Panginoon eh. Pwede namang sabihin ni Jesus dahil all-knowing naman siya eh. Diba? Diyos naman siya eh. Diba? O dyan. Kasama ka sa pinili. Hindi lang sa pinili, kundi pinili ka pa, magiging apostol. Double blessings. Yan yung mga tao, yun sila yung mga nagsasabi ng sigurado para sa atin. Okay? At para sa kaalaman po natin. Imagine yung kanilang pagsasama almost 24 hours a day during the 3.5 years ministry year on earth. Nakasama niya ang mga disciple po. Kaya ito yung fruit. Okay? Nakita po nila that this is the proof that the Word was made flesh and dwelt among men. Sila na ngayon yun. Nakisama
sa kanila. Sa atin, presensya na lang ng Panginoon. Okay? Ang nararanasan natin. Okay? Sa kanila, actual, pero mas mapalad pa rin kayo. Okay? At hindi lamang po yun, mga kapatid, kundi narinig din nila ang isang salita o boses from heaven. Sila mismo nakarinig nila. That the God declaring that Jesus is His Son. Imagine yung makarinig ka ng mga ganun. Ewan ko na lang kung hindi ka malusaw or maniwala ka. Diba? Sa atin, hindi na tayo pinapaniwalaan, pero nananangan po tayo. Ang banal na Espiritu ang tuturo sa kanila. So, itong mga apostle pong ito, talagang pinapangaral nila kahit kapalit ng kanilang kamatayan. Kasi totoo eh. Diba? Ngayon, kung hindi totoo, bakit ito magpapakamatay? Para pangaral. Kaya natin pinapangaral din. Kaya nga, may mga nagpupuntahan sa mga liblib na lugar, sa mga panganib na lugar. Kasi totoo yung pinapangaral nila. Totoo rin yung sinasabi ni John dito sa ating pinag-aaral. Okay? Ito yung mga tao kung saan nakasama nila ang Panginoon, they walk with the journey, and marami pang mga private conversation with Him. Kaya di lamang po yun, they saw miracles, nakita nila kung paano bumuhay ng mga patay ang ating Panginoon. Nakita nila kung paano nilinis yung mga may kitong. Nakita nila kung paano na-restore yung mga bulag. Nakita niya kung paano lumakad yung mga pilay. Nakita din nila, narinig nila kung paano nagsalita yung mga pipi. At nakita din nila kung paano nakarinig yung mga pipi. Gini. Tulad po ito ay isang katotohanan. Kaya yung sinasabi dito sa ating text ay totoo. Hindi natin mapapasigali. Kaya yakapin na lang natin. Right? So, si John, hindi lamang po yun. Nakita rin niya yung transfiguration ng ating Panginoon. At nakita nila yung glory ng ating Panginoon. Sila? Tapos ngayon, hindi na nila pinaniwalaan itong testimony itong lipat ng John. At maraming mga question regarding this. So, higit sa lahat, nakita nila kung paano ipinako si Jesus. So kaya, makita mong pinako sa Diyos. Yun. Katotohanan, pati yung kanyang resurrection from the dead ay nakita nila. At nakita nilang nabuhay. At nakasama po nila from 40 days. Okay? At nakita din nila kung paano bumalik ang Panginoon patungo sa langit. Kaya totoo yung kanilang patotoo na nahawakan nila. Okay? Nakita nila. Nakausap nila. Yung sinatawag na word of life. Okay? Mismo, yung may buhay, yung may tangan ng buhay, na nagbibigay buhay, ay nakita ko. Diba? Ang problema, to see is to believe. Sinasabi na nga ng Bible. Tapos, to see is to believe. Oo, totoo yun. Makikita mo na lang siya pag dumating ulit ang Panginoon sa pangalawang pagbabalik po niya. Totoo yun. Kaya nung makita nila at ito na yung buhay na salita,
ay siyempre, nag-reading. Kaya nag-enjoy sila. Nag-enjoy sila. Imagine, kasama nila yung Diyos. No? Nagbibigay buhay. Kaya si Peter, wala na siyang takot. Okay? Natakot na lang kasi nagkaroon ng doubt. Di ba? Lumakad na lang siya sa dagat. Kaya lang, nung palubog siya, nakita rin niya kung paano siya kinuha ng ating Panginoon. Di ba? Kaya nga, nung nalaman ni John, ay sumandal siya sa Panginoon. Ay biglang sabihin, nag-depend siya sa Panginoon. Kaya ikaw, mag-depend ka sa Panginoon. Ilin mo yung ulo mo sa Kanya. Gayahin mo si John. Lean on His bosom. Yakapin mo. Ganun din si Thomas. Nung makita niya at pinasok niya yung daliri niya, sabi niya, nung pinasok niya yung kanyang daliri sa kanyang sana ganun po tayo at hindi po natin nakasama. Siya yung word of life. Christ is the word of life. Bakit po siya tinawag ni John na siya ang buhay na salita? Because He has life in Himself as God, bilang Diyos, as a mediator. Siya ang tagapamagitan. As the man, Christ Jesus. Okay? Kaya siya yung source of all life. The Son of God. Siya ang lahat ng kadahilanan ng buhay ng tao. Okay? Now, in verse 2, kung matatapos po natin, hanggang verse 4, sabi po dito, in verse 2, basahin po natin, as we, the life was made manifest, okay, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life. It was the Father that was made manifest to us. Okay? Because He's the source of all life, dahil siya ang source ng lahat ng buhay, ikaw na kaluluwang patay dahil sa kasalanan, He has imparted life to you. Muli kang nabuhay. Patay ka eh. Kasalanan. Because He is the source of life, now He imparts spiritual life to you as an elect of God. Dito binibigyan sa mga hindi pinili ng Diyos. Para sa iyo. Dahil siya ang may buhay, siya ang source ng buhay, He has imparted life to you. Ano na spiritual life to you? Okay? Christ, the living God and giver of life, who was invisible from all eternity, in the fullness of time, was manifested in human nature. Kaya nga, John chapter 1 verse 14 ay
describe po doon. Diba? So John confirms it. No? Yung kanilang credible as a witness. Kino-confirm mo ito, kaya nga ito sinulat eh. Para i-confirm sa atin. So that's why they are qualified to bear witness. Dahil sila yung nakakita, nakasama nila yung word of life. Nakita nila yung katotohanan about the incarnation, yung deity, and the humanity of Christ. Kaya malinaw na dinideklara ni John sa atin that Jesus Christ, the true and eternal God and giver of eternal life. Wala nang ibang magbibigay pa ng buhay na walang hanggan. Hindi ang ating Christ. Right? So, yan muna. Sabi Pastor Ola, yan. Huwag tayo magmamadali kasi mas masarap dahan-dahan. Rahan-rahan, sabi naman murong. Okay? Salamat sa umaga po. Tayo na lang. Salamat po Diyos muli sa aming pinag-aaralan. Salamat po sa pagkat binayaan niyo po kami ng pangunawa at na-enjoy po namin, Diyos, ang mga katuwanan po ito na aming napapakinggan. So, salamat Panginoon. Walang masisiglan ang kagalakan po sa amin. Sapagkat natutungayan po namin, Diyos, ang malalim na katotohanan regarding eternal life. Hindi naman basta-basta ito, Panginoon, tinatanggap. Hindi ito po ay malalim na pagtanggap at kailangan malaman pa para ma-enjoy po namin at hindi ito mawala po sa amin. Kaya biyahin po kami ng sapat na pangunawa at oras ng pag-aaral po ito. Salamat po Diyos. Ito ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus.